Nasilayan nyo na ba ang bagong head ng Designs Department? Parang gusto kong lumipat sa department na iyon. Narinig ni Jasmine na tila kinikilig na sabi ng isa sa mga office mate niya. Maaga pa naman, at wala pa ang immediate boss nila, kaya nagkumpulan ng ilan sa mga staff sa isang panig ng opisina nila. Mukhang may bagong kakikiligan ang mga empleyado, maliban kay Mr. President, sabi ni Aya. Nakaupo ito sa swivel chair nito, pagkatapos ay pinagulong nito iyon palapit sa cubicle niya. Tumingin siya rito, pagkatapos ay sa mga office mate nila. Matagal ng officer in charge lamang ang namumuno sa Designs Department. Matagal na ring naging usap-usapan na ang magiging bagong head ng department na iyon ay isang genius furniture designer, na nag-aral pa sa Amerika. Wala silang ideya kung paano ito nakilala ng presidente nila, ngunit matagal na ring hinihintay ng mga empleyado ang pagdating nito. At kanina ay dumating na raw ang taong iyon. Nakita mo na ba siya, Aya? Nako, curious na tanong niya rito. Naisip niya kung totoong kayang makipagsabayan sa kaguwapuhan ang lalaking iyon sa kanilang celebrity boss na si Damon Valencia. Hindi pa nga eh. Gusto mo, tingnan natin mamayang lunch. Napangiti siya. Sige, Letty, sasama ka. Tanong niya kay Letty na abala sa pagbubukas ng computer nito, habang mahinang naghaham ng isang kanta. Nang lumingon ito sa kanila ay ngumiti ito ng matamis. Okay, sabi nito. Nagkatinginan sila ni Aya, pagkatapos ay sabay silang bumaling kay Letty. Kapansin-pansin ang pagiging blumong nito na para bang may nagbago rito, samantalang kailan lamang ay tila problemado ito. There's something fishy going on in Letty's life that she's not telling us, hindi niya napigilang ibulong kay Aya. Ngumisi si Aya, at bahagyang lumapit sa kanya. I think she's in love. Mukhang the feeling is mutual dahil kung hindi siya ganyan kaganda, pabulong na sabi nito sa kanya. Nagkatinginan uli sila, kailangang mapaamin natin siya, halos sabay na bulong nila sa isa't isa, pagkatapos ay nagkatawanan sila. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Nagtatakang tanong ni Letty sa kanila. Wala, tumatawang sagot niya. Hindi na nagtaka si Jasmine ng pagsapit ng lunch break, halos lahat ng mga babae sa opisina nila ay nagmamadaling lumabas. Halos lahat ay gustong mabistahan ang hitsura ng bagong head ng Designs Department. At syempre pa, kasama silang magkakaibigan doon. Hindi naman sila kagaya ng ibang mga empleyado na kaya excited ay umaasang mapapansin sila ng lalaking iyon. Masyado silang realistic na magkakaibigan para doon. Curious lang sila at marunong silang umappreciate ng magandang lalaki. Asan na kaya siya? Tanong ni Aya habang nakatingin sa entrance nang kumakain na sila sa loob ng cafeteria. Sa tingin nyo, kakain siya sa cafeteria? Tanong ni Letty sa kanila. Kaya nga tayo pumwesto sa mesang malapit sa entrance, para kung hindi siya pupunta rito ay makikita pa rin natin siya kung dadaan siya sa lobby, paliwanag niya. Glass wall ang nakapagitan sa cafeteria, at sa malawak na lobby. Tumango-tango si Letty, pagkatapos ay itinuon ng atensyon sa pagkain. Halatang hindi ito interesado, hindi na siya nagtaka, dahil talaga namang wala itong interes sa mga ganoong bagay. Teka, siya na yata iyon, biglang sabi ni Aya. Medyo nagkaingay rin ang mga empleyado roon. Nako, mukhang naunahan na tayo ni Mrs. Ramos Siya ang kasama eh. Tumingin siya sa labas ng cafeteria. Napamaang siya nang makita niya kung sino ang kasama ni Mrs. Ramos na naglalakad patungo sa cafeteria, walang iba kundi si Amir. Mukha itong kagalang-galang sa suot nitong slacks at polo na nakatupi hanggang siko. Tila kay sarap haplusin ang itim na buhok nito. Tulad ng dati, napakasarap pa ring pagmasdan ng mukha nito. Para itong anghel na nahulog sa lupa, gwapo nga, sambit ni Aya. In all fairness, natauhan siya nang marinig niya ang boses ng kaibigan niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ganoon, si Amir pala ang pinag-uusapan ng mga empleyado roon. Hindi na siya nagtaka na pinagkakaguluhan ito. Nakatingin pa rin siya kay Amir, nang bigla itong tumingin sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib niya, kaya bahagya siyang napaatras sa kinauupuan niya. Yumuko siya at inabala ang sarili sa pagkain. Bakit ba ganoon ang reaksyon niya? He's looking this way. Hindi kaya nagagandahan siya sa atin? Tanong ni Aya, saka tumawa. Baka, aniya, saka nagkunwaring natatawa. Kaso, hindi ko siya type, sabi ni Aya. Bakit naman? Tanong ni Letty. Maging siya ay yun din dapat ang itatanong kay Aya. Well, unang-una, he's so much younger than us. Hindi ba sabi ng office mates natin, 24 lang siya? Masyado siyang bata para sa akin, at ayokong matawag na sugar mommy ng ganito kaaga no, paliwanag nito, saka bahagyang tumawa. Sang-ayon din siya sa sinabi nito. Kahit pa sabihin, age doesn't matter, maiilang siya kung mas bata sa kanya ang magiging kasintahan niya. Tulad ni Aya, mas gusto niya ng lalaking mas matanda kaysa sa kanya, dahil naniniwala siyang mature na iyon, at kayang humawak ng responsibilidad. Isa pa, anak mayaman siya.
Halata sa kilos, hitsura, at mannerism niya, na kahit kailan ay hindi niya naranasang maghirap sa buhay. Tingnan niyo nga, sa Amerika pa siya nag-aral. Mas gusto ko ang lalaking self-made at aware sa paghihirap ng mga ordinaryong tao na gaya natin. Kaya hindi ko siya type, dagdag ni Aya. Pero kung mayaman siya, bakit dito siya sa cafeteria kakain ngayon? Tanong ni Letty. Nagkibit balikat si Aya, baka gusto niyang makita siya ng mga empleyado. Tingnan mo, mahirap na siyang hagilapin bukas. Sa sinabi nito, hindi niya naiwasang mapasulyap kay Amir. Nakaupo na ito, at si Mrs. Ramos sa isang mesa. Tila may pinag-uusapan ng mga ito habang kumakain. Hindi niya alam kung makakahinga siya ng maluwag sa kaalamang maaaring hindi niya ito laging makikita kahit na sa iisang kumpanya sila nagtatrabaho. Nagulat siya nang biglang lumingon si Amir sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin. Aksidente lang ba na palaging nagkakasalubong ang mga paningin nila? O nahahalata nito na tingin siya ng tingin dito, kaya napapatingin ito sa kanya. Nakakahiya siya, kahit ilang beses pa niyang naramdaman ang urge na sulyapan uli ito, ay hindi na niya ginawa. You're really going to ignore me, ha? Hindi maiwasan ni Amir ang makaramdam ng inis nang sa huling pagtatama ng mga mata nila ni Jasmine, ay mabilis na naman itong nag-iwas ng tingin. Halatang halata sa mukha nito na umiiwas ito sa kanya. Kung siya siguro ang tipo ng taong maiksi ang pasensya, baka kanina pa siya lumapit sa mesa nito, at hinila ito palayo roon. Nang nagdaang hapon pa siya nagpipigil na tanungin ito, tungkol sa ikanikilos nito. Nang makita niya ito nang nagdaang hapon, habang nagpapaalam siya kay Damon, ang akala niya ay namamalik mata lamang siya. Nakaramdam siya ng panghihinayang ng paggising niya sa hotel room niya ay wala na ito roon. Ang akala niya ay mahihirapan siyang hanapin ito, dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya, at wala man lang itong iniwan na kahit ano. Kaya nang makita uli niya ito, ay ganoon na lang ang tuwa niya. Ngunit labis siyang nagulat nang sabihin nito sa kanya na kalimutan na niya na nagkakilala sila nito. Sa buong buhay niya, wala pang babaeng nakipag-usap sa kanya ng ganoon. In fact, mas sanay siya sa mga babaeng kahit ilang minuto lang niyang nakasama ay ipinagmamalaki na ng mga ito, na malapit daw ang mga ito sa kanya. Ngunit iba si Jasmine, hindi niya ito maintindihan. It seemed like she didn't want to have anything to do with him. Somehow, that pissed him off big time. So, Mr. Suarez, kayo ba ang pipili, o ako na lang ang magre-recommend sa inyo ng magiging temporary secretary nyo? Tanong ni Mrs. Ramos sa kanya. Napatingin siya sa may edad na babae na head ng General Affairs Department. Sinabi ni Damon sa kanya, ito ang direktang nag-hire sa kanya na kay Mrs. Ramos siya humingi ng tulong para makakuha siya ng temporary secretary niya. Well, may tiwala naman ho ako sa kung sino man ang i-recommend niyo sa akin Mrs. Ramos, sagot niya. Saka muling sumulyap kay Jasmine. Tumayo na ang mga ito. Base sa direksyong tinatahak ng mga ito, madadaanan ng mga ito ang mesa nila. Hinintay niyang tumingin uli ito sa kanya, ngunit nang nasa tapat na ng mesa nila ang mga ito, tanging ang dalawang kasama lang nito ang lumingon sa kanya. Muli ay bahagya siyang nakaramdam ng inis dito. Hindi ba nito alam, na kaya lamang siya kumain doon ay dahil nagbabaka sakali siya na makikita niya ito. Pero hayon at inignore siya nito. Wait Miss Mendez. Miss De La Roca at Miss Padilla, pigil ni Mrs. Ramos sa mga ito. Huminto sa paglalakad ang tatlong babae, at tumingin kay Mrs. Ramos. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon, tutal ay nandito na rin lang kayo. This is Mr. Amir Suarez. He's the new head of the Designs Department. Naghahanap siya ng temporary secretary, at kayong tatlo ang balak kong irekomenda sa kanya. Siya ang pipili sa inyong tatlo kung sino ang gusto niyang magtrabaho sa kanya, paliwanag ni Mrs. Ramos sa mga ito. Saka lamang siya tiningnan ni Jasmine. Mababakas sa mukha nito ang pagkagulat. Biglang may pumitik na ideya sa kanyang isip. Bahagya siyang ngumiti. I'm looking forward to working with one of you, aniya, na kay Jasmine nakatingin. He had the satisfaction of seeing her flustered. Ano ang akala nito, mapapalampas niya ang ginagawa nito sa kanya. Nagkakamali ito. Gusto nang magpapadyak ni Jasmine sa kinatatayuan niya, ngunit dahil nasa harap siya ni Mrs. Ramos, nanatili siya sa pagkakatayo. I beg your pardon, ma'am. Tanong niya rito, baka nagkakamali lamang siya ng dinig. As I said Miss De La Roca, ikaw ang napili ni Mr. Suarez na maging temporary secretary niya. Bukas ay sasamahan kita sa kanya para mai-orient ka sa mga dapat mong gawin. This is a good opportunity for you. Kapag nagustuhan niya ang performance mo ay baka ma-promote ka pa bilang permanent secretary niya. So do your best. Sabi nito, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta. Nagpaalam na siya rito, at mabigat ang loob na lumabas ng opisina nito. Ano ba ang plano ng Amir na iyon? Bakit siya ang napili nito na maging sekretarya nito? Hindi maganda ang pakiramdam niya sa magiging bagong trabaho niya.
Naramdaman na niya iyon kanina, nang nasa cafeteria pa lang sila. Nakita niya ang kakaibang ngiti ni Amir, nang ipakilala ito ni Mrs. Ramos sa kanilang magkakaibigan. Pagbalik niya sa cubicle niya ay wala nang masyadong tao sa opisina nila. Oras na kasi ng uwian. Nakita niya si Aya na bitbit na ang bag nito. Jasmine, mauna na ako sa iyo ha. May ipinapabili si mama sa akin eh. Dadaan muna ako sa supermarket. Paalam nito sa kanya. Ngumiti siya. Sige, si Letty. Tanong niya, nauna na. Lately ay parang laging nagmamadaling umuwi yun. Hula ko ay may date yun. Bye Jasmine, muling paalam nito at humalik pa sa pisngi niya bago umalis. Inayos niya ang mga gamit niya, pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas at nagtungo sa sakayan. Tulad ng dati, mukhang mahihirapan na naman siyang makasakay. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal doon, bigla nang huminto sa harap niya ang isang pamilyar na kotse. Nang bumaba ang salamin yun, napaatras siya nang makita niya si Amir. Ngumisi ito. Iiwasan mo na naman ba ako? Think again, Jasmine. Napabuga siya ng hangin. Bukas pa kita magiging boss. Bakit ka huminto rito? Mahirap sumakay, di ba? Ihahatid ko na ikaw, alok nito. Napatitig siya rito. Why would you do that? Nagkibit balikat ito. As your future boss I'm trying to be kind, sagot nito. Kapag kuwan ay ngumisi ito. You'll never know, this might be the last time I'm kind kaya samantalahin mo na. Besides, hindi rin naman ako aalis dito, hanggat hindi ka pa nakakasakay. Maaabutan tayo ng ibang mga empleyado rito, kung hindi ka pa sasakay, at alam kong ayaw mong mangyari yun dahil magtataka sila kung ano ang meron sa atin, malumanay na paliwanag nito. Ngunit nakikita niya sa kislap ng mga mata nito na seryoso ito. Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga ikinikilos nito. Para bang pinagbabantaan siya nito, na magiging miserable ang mga susunod na araw niya bilang sekretarya nito. Make up your mind Jasmine. I think I see the employees coming, nakangiting sabi nito. Dahil sa sinabi nito, mabilis na lumapit siya sa sasakyan nito, sa kapadabog na sumakay roon. Nang marinig niya ang bahagyang pagtawa nito, ay bumaling siya rito. Bakit ba enjoy na enjoy kang gawin ito? Pinaandar na nito ang sasakyan nito. This is your punishment for telling me to forget the first time we met, sagot nito. Nakamaang na tiningnan niya ito. Hindi niya masundan ang takbo ng isip nito. Umaakto ito ng ganoon dahil lang sa sinabi niya rito nakalimutan na nito na nagkakilala sila. Bakit? Kung hindi mo pa rin maintindihan, huwag mo na lang masyadong pakaisipin, anito na bahagyang sumulyap sa kanya. I'll make you understand, soon. Salamat sa paghahatid sa akin, pero dapat ay hindi ka na bumaba ng kotse mo, hindi nakatiis na sabi ni Jasmine kay Amir, habang naglalakad siya patungo sa pinto ng apartment niya. I'm just curious kung ano ang hitsura ng apartment mo, tila baliwalang sagot nito. Tiningnan niya ito, parang napaka-natural na lang dito kung makasunod ito sa kanya. Natatandaan niya na ganoon din ito umakto, noong unang beses na nagkita sila. Sa totoo lang, ang hirap mong intindihin, Amir. Anya, saka bumuntong hininga. Tinitigan siya nito, kapag kuwan ay ngumiti ito. This is the first time you called me by my name since that night. Tinalikuran niya ito, pagkatapos ay kinuha niya ang susi ng bahay sa loob ng bag niya. Iba na talaga ang takbo ng isip ng mga bata ngayon. Ang gulo, umiiling at mahinang sabi niya habang binubuksan niya ang pinto. Kapag kuwan ay bumaling siya paharap kay Amir, upang pauwiin na ito. Ngunit naumid ang dila niya nang bigla itong lumapit sa kanya at isandal siya sa pader. Inilapat nito ang mga kamay nito sa magkabilang gilid ng mukha niya, pagkatapos ay pinakatitigan siya nito. Age doesn't have anything to do with this, Jasmine. Hindi porke mas bata ako sa iyo ay babaliwalain mo na lang ang mga ginagawa ko. Seryosong sabi nito, nawala ang malaanghel na hitsura nito. Napalunok siya, bago pa siya makapagsalita ay huminga ito ng malalim, sa kabahagyang ngumiti. Lumayo ito sa kanya, pagkatapos ay dumiretso ng tayo. Next time ko na lang sisilipin ang loob ng apartment mo. See you tomorrow, sabi nito at tumalikod na. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Para itong bagyo na magulo at paiba-iba ng ruta. Dahil madalas na niya itong makakasama, kailangan na niyang masanay sa takbo ng isip nito. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.